Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, Martes, 23 ng Enero. At bago ho tayo mag-imbestigahan, base sa mga sumbong inilalapit po sa amin, mas maganda ho kilalanin po yung mga partners namin, public service, kung sino-sino sila, eto sila, panoorin. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag Ibabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag Ibabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agara makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Ngayong 2024, inihahatid ng Max Mango Food and Refreshment Corporation ang Max Cafe. Libre mga iced coffee at iced choco para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa tiwala at pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ibabitag Mo. Max Cafe. Taste the maximum amount of caffeine. Sa mga gusto ho magsumbong dito ho sa hashtag Ibabitag Mo, sa aming headquarters, kami po ay matatagpuan po sa 102 Timog Avenue, Ritual Center sa Quezon City. Mga bossing, alam niyo po kung saan ang headquarters namin. Madali po kaming makita. Ngayon, alas 8 pa lang ho ng umaga hanggang ito'y alas 2 ng hapon. Kami po'y welcome po yung mga tao. Ni-isa-isa po namin papasukin kasi medyo ayaw po namin magkaroon ho ng mahabang pila at medyo nagtitipon-tipon ng karami po nila. Kaya alas 8 pa lang ho, pasok na po sila. At siksika na po rito sa aming action center sa itaas. Kung hindi naman, tira-traffic po namin, ginagawa po namin nandun sa parking side, sa parking space po ng building na to. Sa likod, may shade. So, anumang reklamo, mga sumbong, binibigyan po namin ng agarang aksyon. Just in case hindi po kayo makarating dahil na kayo po'y nasa Visayas o sa Mindanao, nakikita po namin, nagpupuntahan po kayo rito sa Maynila, nagmagastos pa, no? Pwede po ninyo kaming tawagan or kami tatawag sa inyo or sa pamamagitan ng online. Kami na po yung mga makikipag-usap sa inyo. Pero iba talaga hindi makontento, bumababa pa kung anong probinsya nila. Mula ho dito sa Luzon, Visayas, nagta-travel or Mindanao, we appreciate that. Medyo dito po, tina-traffic na po namin. Kaya lahat po ng mga sumbong, hindi lang po kami pang Luzon, hindi lang po kami pang Maynila. Sama na pong Visayas at Mindanao. Binibigyan po ng kaming agarang aksyon sa nag-iisang pambansang sumbungan, hashtag Ibabitag Mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ibabitag Mo. Biniling van sa buy and sell, peke ang CR. Sasakyan hinatak ng dealer dahil hindi pa bayad. Grupo ng mga call center agents mula San Jose, Batangas, tumakbo sa hashtag Ibabitag Mo. Kumpanyang pinagtatrabahuhan, bigla raw nagsara. Update. Asawa ng katutubo mula South Cotabato gustong makausap si Bitag Ben Tulfo. Aamin kaya sa kasalanan o magdadahilan? 19 anyos, humingi ng tulong. Kinakasama, inanakan lang daw siya. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ibabitag Mo. Bago ang lahat, kami po ay magbibigay po sa inyo ng babala. Ano po yung klaseng babalang binibigay po namin? Unang-una, para maiwasan po kayo, makaiwas po kayo sa bitag ng mga sindikato o nagpapanggap or di naman kaya nagbebenta ng mga sasakyan na galing sa, ito ho'y sabihin na ho natin, pasalo or assumption. O di naman kaya nirarentahan tapos tinatangay o hindi na mabayaran tapos ibinebenta sa iba, pinipekang ginagawang peke yung mga papeles para maisakatuparan ng kalang maitim na balakin. So mag-iingat po kayo. Ngayon, ito pong storya na to ay bumili ng van sa buy and sell ang mag-asawang si Nelly at Manuel Ambatali ng Nueva Vizcaya. Subalit, ang kanilang nabiling sasakyan, Sus Mariosep, eto na, talon, kasa. Ibig sabihin,
abay iniwasan na magbayad, kaya hinanap na ng kasa yung sasakyan na palipat-lipat na kung sino-sino ang kabiling. Hindi man nakabayad yung unang owner sa dealer kung sino-sino na ang may-ari ng sasakyan, kung eto na, binenta ng binenta. Kaya naman nang malaman ito ng dealer, agad binawi at hinatak ang sasakyan ng kanilang van. Detalye ng sumbong. Panoorin. Lumapit kami sa Bitag, sir, para ireklamo si Robel Santa Ana. Noong May 2021, sir, bumili kami ng sasakyan kay Robel Santa Ana. So, ang binigay sa amin is yung CR saka open deed of sale. So, na-restro po namin. Then, 2021, binalak namin na i-transfer sa pangalan namin. Binigay namin yung requirements sa LTO. Doon na nakita na hindi daw original yung hawak namin na CR. In-advise ng LTO sa amin na pupunta kami doon sa Toyota. Kaya nung October 2023, pumunta kami doon para mag-inform. Ayon sa Toyota Financing, mayroon pa siyang balance na worth of 1 million. Kasi 2017 daw yung last na payment niya. Kaya ang advice sa amin, i-voluntary surrender daw namin yung sasakyan. Nung December 30, yung mayroong pumunta doon na recovery team. Pumunta sa barangay, pumunta yung mga financing doon. Kinuha na nila yung sasakyan. Kasi wala na tayong magagawa dyan, talagang kukunin nila. Kasi sa kanila yan. Sir Del, humingi po ako ng tulong na sana mabayaran kami ni Robel Santa Ana sa pinambili namin sa sasakyan niya na puro peke naman yung dokumento. Yun lang po. Salamat. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Alam niyo mga boss, para na ho kaming siram plaka. Noon pa man, simula ng 2008 hanggang kasalukuyan, di po kami nagkukulang ng bigay ho ng babala. Kaya lang kung minsan dahil sa laki ng Pilipinas, hindi naman lahat nakakapanood ng bitag sa ibang mga probinsya, malalayang probinsya, sila na po ang target ng mga sindikato. Ngayon, para kung kayo'y malalayang probinsya, Luzon or mga liblibang lugar ng Luzon, sa Visayas man o sa Mindanao, mag-iingat po kayo. Matututo po kayo sa mga reklamo po na ilalapit po sa amin, mga biktima. From there, you'll pick up the pieces na parang makita ninyo na makaiwas po kayo. Ngayon, makakasama natin sa studio si Nelly at Manuel Ambatali Jr. Magandang umaga sa inyo. Good morning, sir. Okay, sige. Well, paano nyo nalaman at sino ang lumapit sa inyo na para sabihin yung inyong sasakyan ay talon sa kasa? Ibig sabihin, yung unang nagmamayari ibinenta or nalipat-lipat na sa iba, paano nakaabot sa inyo? Nung sir, 2022, ipapatransfer sana namin sa pangalan namin. Pinalakad namin sa LTO Aritao. Okay. Then doon po nakita na yung hawak po namin na CR is hindi po original. Okay. Nung papalipat ninyo sa pangalan ninyo, ay tsaka kayo pumunta sa LTO? Yes, sir. Nalaman ninyo sa LTO? Yes, sir. Nung pakiwari niyo, bayad na kayo? Bayad na kami, sir, sa pinagkuhanan namin. Yung pinagkuhanan ninyo tao? Sir, na binayaran namin sa kanya. Kaya nga, doon sa taong binayaran nyo siya, yung tao. Yes, sir. So, hindi nyo kinuha sa dealer to. Hindi, sir. Doon sa taong nagbenta sa inyo. Linawin natin, kayo makakatulong sa mga taong nanonood sa atin. Ano? Trabaho natin, hindi lang kayo ay kay parang public service. Ang trabaho natin dito, makaiwas yung mga taong kaparehong ganitong klaseng mga gawain ng iba pang mga dorobo. Kayo'y nabiktima ng sinasabi nating bagay na kung saan na dapat malaman ng iba. So, work with me here, okay? Tinutulungan namin kayo, kaya lang di sa parting to, malaking bagay ang paglapit nyo sa amin. Kasi ang paglapit nyo sa amin, napapalawak natin yung sinasabing panawagan at pag-iingat sa iba na huwag maulit, okay? Masakit man na yung inyong akala na binilhan nyo ay sa kanya talaga. Eh, malaman-laman nyo dahil cash ang binayad ninyo, yung pala, ay talon. Okay? So, ngayon, kailan nyo binili itong sasakyan para magkaalaman? Kailan nyo binili? May 2021, sir. May 2021. Nagbayad kayo ng cash? Yes, sir.
So May 2021 to May 2022 and May 2023, pinarehistro niyo ba? Yes, sir. Nung pinarehistro niyo sa LTO, anong sinabi ng LTO? Wala naman, sir. Okay naman. Okay, nang sinabi ng LTO, okay, tatanong ko muna sa inyo. Hindi ba sinabi ng LTO, change ownership na to? O hindi ba sila nagtanong? O parang medyo, so parang mukhang tanga rito ng LTO eh. So, pinarehistro niyo ba to? Yes, sir. Nung pinarehistro niyo, hindi ba, kaninong pangalan ang lumabas? Yung first owner din, sir. First owner. So, hindi ba sinabi na, okay, first owner, na parang sinabi dito, binili nyo na absolute deed of sale na binigay ninyo, parang nagbayad kayo, buong-buo? Yes, sir. Alright, sige. So, kailan nyo nalaman na ito'y talon nung binisita ba kayo ng bangko? May nagsabi sa inyo? Kasi medyo missing sa akin. Sabihin mo sa akin. May 2022, sir, nung ipapa-transfer sana namin sa pangalan namin. May 2022. Sabay ng, ano po yun, sir, ng restro. Doon Sa po May namin 2022, sabay ng rehistro, parang change of ownership. Opo. Sino nakaalam sa LTO? Sa LTO po. Alright, nalaman niyo sa LTO nung change of ownership na. Anong sinabi ng LTO sa lugar ninyo? Nag-advisean po kami na pupunta po kami dito sa financing po. In-advisean kayo na pumunta kayo sa financing. Yes, sir. Saan financing yan? GT Tower, sir, sa Makati City. Sa Makati City. Bumaba pa kayo mula Nueva Vizcaya para pumunta ng GT Tower sa Yes, sir. Pero, sa Makati. Yes, sir. Alright. So, para lamang ayusin sa GT Tower, okay? Opo, sir. Dito sa Makati. Opo. Nung pagdating nyo sa Makati, GT Tower, kailan to? Anong buwan? Anong taon? October 2023 po, sir. October 2023. Anong sinabi sa inyo doon sa GT Tower sa financing? Ayaw magbigay ng information, sir, kasi bawal daw. Hinahanapan kami ng authorization letter ng first owner. Hinahanapan kayo ng authorization. Nung malaman ninyo ngayon, so, anong nangyari? Umuwi kayo ng puntang probinsya? Yes, sir. Mobile din, sir. Nung umuwi kayo sa probinsya, so nalaman na kung saan kayo. Kinuhanan lang kayo ng impormasyon. Dala-dala niyo ba yung van nyo nung bumaba kayo? Opo, sir. Nakita ng GT Tower na dala-dala niyo yung van nyo? Hindi, Hindi sir. po. So nung bumalik kayo sa probinsya, anong nangyari? Kinausap na namin si Rodel. So si Rodel, ito yung taong napagbilhan ninyo. Yes, sir. Alright? Si Robel ano? Si Robel, siya napagbilhan ninyo. Yes, sir. Okay, sige. Sa linya ng telepono, si Robel Santa Ana. Magandang umaga sa iyo, Mr. Robel Santa Ana, sir. Good morning po, Sir Ben. Okay. Mr. Robel Santa Ana, maraming salamat pagtanggap niyo po ng tawag namin ngayong umaga. Nakalive po tayo sa IBC TV 13, sir. Opo. Good morning po sa inyo. Kumusta po kayo, sir? Maayos naman po. Alright. Kayo po pa taga Maynila or probinsya, sir? Tiga-probinsya din po ako, sir, dito sa Nueva Vizcaya rin, sir. Alright, sige. Mr. Robel, kaya po kami tumawag sa inyo. Kami naman ay gusto namin ng makatulong din siguro sa inyo at makatulong sa lahat dito sa parting Opo, nangyari. Ano? Nabili raw sa inyo ata nitong mag-asawa, si Nelly at Manuel Ambatali Jr., si Manuel, at yung kanyang misis, itong sasakyan sa inyo. Opo, sir. Sa akin po galing talaga yan, sir. Okay. Saan nyo naman nabili to? Sa tao lang din po, sir. Dito lang din po sa Nueva Vizcaya, sir. Private po na tao sila. Yung nabili nyo, magkano binayaran nyo? Binili ko po ito sa halagang 650,000 po, sir. Kasi 645 yung napunta sa tao. May finder's fee din po yung ahente kasi may nag-ahente po dyan, sir. Kaya parang sino nag-ahente rito? Taga-dealer or nag-ahente ng... Nag-ahente po ng mga sasakyan po, sir. Alright. So, nung nabili mo ng 650,000, ito yung binayaran mong cash? Opo. Pinaganda ka po yan. Pinalitan ko ng mga gulong. Okay. Pina-repaint ko para umayos po. Sige.
Kailan nyo nalaman, sir, na ito'y talon? Na, sigurado, sir, nalaman nyo rin na ito'y talon na hinahanap na ngayon ng sinasabing Toyota. Hindi kaya, sir? Wala po akong alam na talon po yun noon, sir. Kasi yung binilan ko matanda na. In Okay. good faith ko po. Kasi may binigay po sa akin nung matandang binilan ko yan, sir. Kompleto po yung papeles na binigay. Okay. Meron po siyang CR. Okay. Meron pong nakarehistro po Okay. yan. Okay. Sige, Na sir. nakaregistered. Okay. Tapos may valid 2 IDs po na nakalakip po doon sa first owner pa rin. Okay. Tsaka may signature po. Sir, sandali. First owner po yung sinasabi nyo. Yung nakalagay po doon sa CR po na pangalan, sir, meron po siyang nakalakip na ID niya na 2. Tapos meron pong ORCR. Ay, may OR din po na naka-renew po yan. Babalik ko po, sir, ang tanong, ano? Sinasabi nyo, first owner itong nakapangalan. Opo. First owner yung nakapangalan sa CR. Paano nyo po nalaman first owner nakalagay sa CR kung peke ang CR? Hindi ko po, kasi yun po yung nasa papel po ng sasakyan. Di ba yung description po ng sasakyan, sir, nakalagay doon yung first owner yata yun. Yung basta yung nakapangalan doon po na nakarehistro sa sasakyan. So, ang first owner, sir, is Joseph Rayton. Andrade Rayton, Rayton, tama? Yun po. Base Opo. doon sa mga impormasyon, nakakala po namin, sir, na kami naman ay nagtatanong lamang kung sino talagang Opo. first owner, okay? So, yung first owner, sir, ay si Rayton, tama? Opo. Pero hindi po sa kanya ko binili yan, sir. Sa tao lang po dito sa Nueva Vizcaya lang. Okay, so first owner, si Rayton. Opo, Kanino mo yan naman po. nabili, sir, itong Yung sasakyan po na yan, sir, binili ko po yan kay Sir Fernando Vidal. So, Sa si Pampanga po. Vidal. Opo. Si Fernando Vidal, Vidal po. okay. Taga saan naman si Vidal? Bambang Nueva Vizcaya po siya, sir. Bangbang, Nueva Vizcaya. Opo. So, yung first owner taga Bangbang, Nueva Vizcaya, sir, nabili Hindi mo po siya first owner si Sir Fernando Vidal, sir. Yung Rayton po yatang, yung Rayton ng first owner, sir. Okay, nanggagaling na po sa inyo yan, sir. Ano? So, parang sinasabi niyo ngayon, first owner si Rayton, pangalawa, ang second owner ay si Vidal. Tama? Ang gusto ko pong sabihin, sir, ikiklaro ko lang po, sir, yung sasakyan po na yan, binili ko po kay Fernando M. Vidal na nakapangalan po dyan kay Rayton. Ganun po yung gusto kong sabihin. Okay, nakuha ko na, sir. Binili niyo kay Vidal. Kay Fernando Vidal. Okay, kay Vidal, second owner, lumalabas. And first owner talaga is si Rayton. Tama? Opo. Pangatlong- At meron pa daw, hindi pa po si Vidal ang pangalawang bumili, sir. Meron pa daw siyang binilan na ibang tao din. Ayon sa kwento po ni Sir Fernando Vidal. Okay. Yun nga, sir. So, sir, nung binili nyo, hindi ba kayo nagbilihan sa... Chinek nyo muna sa LTO? Chinek nyo muna Sinecheck ko po sa LTO po, sir, sa hotline po nila sa 2600. Kasi in good faith po kasi may nakalakip po na ORCR, may ID po, at saka open deed of sale. Tapos nagpagawa po kami ng kasulatan din ni Sir Fernando Vidal na may witness po noon yung ahente. So dahil nakarehistro po, naniwala po ako na original yung ORCR. Lahat po ng dokumento na binigay nila, na galing sa kanila, yun din po yung binigay ko kay Madam Nelly, sir. Ang tanong ko lang dito ngayon, sir, so hindi yung second owner, yung first owner si Vidal, second owner hindi nyo alam. Tama? Opo, hindi ko po alam kung kanino din niya binili yun noon. Basta ang alam ko lang, yung transaction lang po namin, binili ko ng legal kay Sir Vidal at binenta ko rin po ng legal kay Ma'am Nelly. Okay. Yun lang po yung alam Babalikan ko po ulit natin, sir, parang medyo pinayaan ko kayo magsasalita. Ako na magsasalita ngayon kasi nag-iimbestiga po ako. Yung first owner po, sir, si Rayton. Tama? O yun po yung nakalagay kasi sa registro, sir. Sa rehistro. Tama. Yung second owner, hindi natin alam. Tama? Hindi ko po alam, sir. Yung third owner, kayo na po. Hindi po. Si Vidal muna, sir. Si Vidal, siguro. O si Vidal. So, pang-apat Opo, na yun owner po, na sir. kayo. Ako na po yun. Alright. Sa akin na po Alright. napunta. So now, okay, maganda na nasagot niya pa. Yung first owner po, sir, si Rayton. Yung second owner, hindi natin alam. Yung third owner, sinasabi nyo, si Vidal. Opo. Pang-apat na po kayo. Opo, sir. Pang-lima ngayon itong mga nakabila rito. Tama? Ma'am Nelly. Opo, sir. Sir, nung binili nyo ba, pina-check nyo rin po ba sa Highway Patrol or para parang pinakita nyo yung sinasabi dito? Kasi medyo yung paglihan dito,
Normally, nakakatulong po talaga yung highway patrol kasi merong macro itching, malalaman po yan kung sino po talaga at kung may kaso or naka-alarma po, hindi ba? Nalaman niyo po ba, sir, na ito'y naka-alarma? Hindi ko po alam na naka-alarma yan, sir, kasi Okay. nung binili ko yan, sir, chinek lang po namin sa 2600 sa LTO po. Alright, sige, sir. Nakalagay naman po doon, sir, kasi no apprehension, no alarm. Kaya Okay. po, tapos nakarehistro po siya, sir. Kaya sabi ko, wala sigurong kaso ito dahil matanda naman itong Alright. pinagbilan ko, kako, sir. So in other words, na binenta niyo, sir, malinaw na parang binenta niyo lang dahil ang pagbenta ninyo, paano niyo po binenta? In-advertise niyo? Inahente po ito, sir. Sino nag-ahente po sa inyo din? Yung Raptor naman yung nickname niya, sir. Lumapit sila yung ahente nila, Ma'am Nelly, sir. May ahente sila. Lumapit sila sa amin, sir. So ahente ninyo? Opo. Ahente din nila, sir. Yung ahente mo rin daw, Lumapit tong lang. ahente na tong lumapit na to? O, ahente nila, Ma'am Nelly, ang lumapit sa akin na contact nila. Tapos Alright, sige. lumapit sila. Kaya ko po, sir, tinatanong po to, importante, kasi para makita po natin yung series ng kung paano po ang pasa-pasa. Ano? Kasi una sa lahat, talon po to. Ngayon, nakakatulong po kayo sa wala po tayong inaakusahan po rito. Ang gusto lang po natin dito, makaiwas po yung mga tao sa ganitong klaseng sistema ng pagbebenta na kung titingnan po natin, illegal. Ngayon, sa linya ng telepono, andyan po si Police Master Sergeant Froilan Bartolome sa linya ng telepono. Magandang umaga sa iyo, Police Master Sergeant Froilan Bartolome. Sir, good morning. Good morning, sir. Okay. Sir, nandito po tayo sa Maynila. Salamat po ng pagtanggap niyo po ng tawag namin na Master Sergeant Bartolome dito sa kasong ito. Sir, kumusta po kayo, sir? Maayos naman po, sir. By God's grace po. Alright. Sige, sir. Medyo hindi ko kasi masyado. Lapit lang po sa telepono. Nahihirapan po ako sa audio, ano? Sir, ano pong kaso nito rito sa ano? Kung kayo ba'y nag-imbestiga nito or do you have anything to say or anything or knowledge about this transaction? Yes, sir. Last December 30, sir, both parties po ng nilamang ang Bakali, yung RGS po, yung representative po ng PFS Philippines, sir. Voluntary surrender po yung naturang sasakyan sa opisina po namin. Okay. Okay. Upon investigation, sir, yan po nga, napili nila kay certain Robel Santana, sir. Then, Sir, para medyo hindi po kayo nahihirapan, ano? Kasi narinig yung boses niyo, may time delay, kaya nalilito po kayo. Pwede po pang patayin na lang po yung inyong monitor. Diretso na po kayo makipag-usap sa akin para diretsahan pong pag-uusap natin. Kaya napapansin ko po, sir, nanonood po kayo ng video dyan, delayed po yan, kaya nahihirapan po kayo. So at the same time na nadidistract po kayo, then siguro, sir, patayin niyo lang muna ang monitor ninyo. O di naman kaya para wala kayong napapakinggan, sabay po yung ating ano. yan nga po, sir, nag-surrender po yung sakyan before sa amin. Pero ngayon po, sir, nai-release na po namin sa RGS, sir, yung Alright. representative ng Alright. PSS, sir. Alright, sir. Salamat po, sir, sa impormasyon na binigay niyo. Sir, may tatanong lang po ako dito sa ganitong klaseng situations. Nakikita po namin ng mga galing sa Manilang sasakyan dinadala sa probinsya. Either ito po'y talon sa financing or assume balance na medyo pinabayaan na. O di naman kaya, yung sinasabing nirarenta, yung parang nirarentahan tapos tinatangay. Ang tawag doon, rentangay. O di naman kaya, ito'y assume balance, pasalo, tapos binibenta sa iba. Sir, sa nakita ninyo, may problema po ba ang papeles dito? Kasi kung sa totoong papeles po to, malalaman po na medyo makaka-react agad yung sinasabing dealer kasi mukhang dito po sa sasakyan na to, medyo pag-aari po ng dealership. So hinahanap po ng dealer to. Tama, sir? Yes, sir. Naka-involve po, sir. May problema, sir, kung yung tanong service problema yung sasakyan. Meron po, sir. Supposed to be dapat, sir, ang buyer kasi, pag bibili ng sasakyan, sir, dapat original o RCR. Kasi, sir, doon pa lang, sir, binili niya yung sasakyan na hindi legit o hindi original o RCR yung sasakyan po, sir. Okay. Lumalabas, sir, may peking papeles na ginamit po rito? Yes, sir. Alright. This investigation, sir. Yun lang pong aming inaalam, sir, kasi hindi po pwede mangyari na medyo mabebenta po ito sa tulong po ng mga sindikato po rito, sir, na malamang dinala na po sa probinsya mula po sa Maynila yung financing nito.
medyo hinahanap na po. So, hindi po pwede mangyari na kumbaga sir, ang sasakyan ay hindi po gumamit ng peking papeles dito. Tama sir? Yes, sir. Yes, sir. Na-dispose po nila yung sasakyan, sir, na ginagawan po nila ng peking papel. Okay. Kasi nga, yung original naman po talaga, sir, kung naka-encumber na sasakyan is nasa insurance or nasa bangkong, sir, yung Alright. digit na paper po ito dapat, sir. So, malalaman po ba ng LTO na kapag peke ang sasakyan sir? Yes, sir. Yes, sir. Kasi sila po yung authorized or nasa kanila ang mga original Okay. digit documents, sir. Okay. Nagtataka lang po ako sir na sinasabi po nitong ito'y dito, mga sila ambatali, itong mag-asawa, na wala naman daw problema sa LTO sir, na parang lumalabas. Sinasabi naman itong kausap natin na ito sinasabi nitong si Santa Ana, Robel Santa Ana, chinak niya raw po sa hotline ng LTO, wala daw alarma, wala daw problema, everything is clear. It seems to me, ang LTO po rito parang nagbibigay ng impormasyon, na maling impormasyon, base sa sinasabi nito mga na biktima. Paano nangyari po sir ang LTO? Parang nagmumukhang tanga. Yes, sir. Bali, sir, nakwento rin ni Possessor, ni Mr. Ambatali, sir, before, sir. Nung nabili na sir nila yan, kasi sometimes in 2021 or 2022 po nila nabili pa yan, sir, nai-re-register po nila yan, sir. Pero the time na ililipat nila yung pangalan, yung sasakyan sa kanilang pangalan, sinabihan sila ng LTO, na-detect na nila doon, sir, na may problema. Alam po ni po yan, sir. Okay. Sino pong alam? Alam po nino, sir? Alam nino na may problema sa sasakyan? Fred, sinabi niyo, Kuya Fred? Yes, sir. Yung both party, sir, before, kasi ako nito nila sa akin, sir, as investigator, na nililipat nila yung pangalan noon, sir, pero hindi nila nililipat, hindi nag-work kasi nga, sir, may problem. Okay. Sino si Fred? Sinong Fred po yung Kuya Fred na sinabi niyo? Na parang mukhang may... Kasi sir, ito, Ambatali, pagkatapos si Rodel Santa Ana. Sino pong Fred, sir, na alam? Ay, sir, walang Fred, sir. Both party, sir, sabi ko, sir, both party, si Mr. and Mrs. Ambatali at saka si Rodel Santa Ana. Kasi nag-uusap sila, sir, Nag-uusap sila. Anong pinag-uusapan itong dalawa? Hindi, sir, before, alam na nila na both party na hindi nila may transfer, sir, yung sasakyan sa kanilang pangalan. Okay. Dahil may problema, sir. Opo, sir. Opo. Ayun, sir. Maraming salamat. Mr. Rodel Santa Ana, nandiyan ka pa ba? Mr. Santa Ana, nandiyan ka pa ba? Opo, sir. Mr. Robel Santa Ana, sinasabi rito, alam mo hindi matatransfer. Ibig sabihin, may problema sa iyo pa lang. Kasi hindi mo malipat sa pangalan mo. Binili mo doon sa taong hindi mo kilala. Kung sino-sino pa, sa iyo pa lang, alam mo na hindi mo matatransfer dahil ito'y, kumbaga, talahib or talon. Tama? Hindi ko po alam, wala po akong alam na... sabi mo kung... Alam po yun, sir. Sarge Bartolome, hindi niya raw alam. Hindi ko po alam yan, sir. Saka ko lang po nalaman yan nung ipapatransfer na ni Ma'am Nelly sa pangalan niya. Bakit? Hindi mo ba, sandali, sandali, Robel, hindi mo ba na-transfer sa pangalan mo? Bumili ka. Alangan ba naman na hindi mo transfer sa pangalan mo? Hindi po. Gaano katagal mo ginamit yung sasakyan? Halos buwan lang po sa akin yan, sir. Ilang buwan lang ginamit mo? Kumbaga, binili mo, wala pong isang buwan, sir. Wala pong isang buwan. Kasi, kumbaga, fast break. Isa ka ba sa mga ahente? Nagbebenta po. Nagbebenta ka. Sandali, Mr. Santana, sandali. Follow me here. Opo. Just answer the question kasi importante ito. So, nagbebenta ka ng sasakyan? Opo. Gaano ka nakatagal nagbebenta ng sasakyan? Siguro po mga 2000 14, 15. So 2014 sir, bihasa na po kayo pagdating sa mga ganitong klaseng transaksyon, di ba sir? Opo. Well, therefore malalaman niyo na sir kung ano yung mga may problema at wala. Opo. Di alam niyo naman pala sir, nung ginawa niyo rito tapos binenta niyo, may problema, hindi ba dapat sinurrender niyo? Hindi po, wala po akong alam na... Sabi mo kanina sir, okay sir, okay, ganito. Kung nakikinig sa atin si Sergeant Bartolome, nakikinig lang po kay Sergeant Bartolome. Mr. Santa Ana, ikaw ay nagbebenta, nagdi-dealer ka na, buy and sell since 2014. Kabisado mo na lahat. For the last 10 years, dapat alam mo na... Isang unit lang po. Sir, dapat alam mo na, hindi ka na pwedeng maisahan. Kasi kung ikay bumibili at nagbebenta, hindi po pwedeng hindi mo alam. Itong mga sasakyan na talon o rentangay or may problema kasi
Bago mo mabili yan, i-check mo muna etong mga sinasabing papeles sa LTO. Hahanapan mo pati yung kusina. I-check mo yan. Kung ikaw titingnan mo pala siguro, alam mo na siguro kung malalaman kung may alarma, iti-trace mo yung history. Tama? Hindi po pwedeng parang walang alam ka. So, pag sinabi mo parang walang alam, since 2014 ka pa, siguro mabuti kung sasabihin mo sa akin, Sir, nabili ko at nagsawa na ako, parang ang dating sa'yo fast break, binili mo, tsaka sabay ibenta mo agad. Fast break ang tawag noon. Di ba? Wala pang isang buwan, binili mo tapos binenta mo. Ang tawag noon, fast break. Para kumita. Magkano bili mo nitong sasakyan na to? Binenta ko po, binili ko po yan ng 650, ginastusan ko po yan, sir. Hindi, okay, yan, ginastusan mo. So, para medyo ayusin mo, para may benta mo, tama? Opo, para gumanda po siya. Para may benta mo, pinaganda mo, tama? Opo. So, Opo. magkano ba binenta sa mag-asawa? Ito po, dumaan po sa ahente, sir. Nag-jack up po sila. Dumaan sa ahente. Okay, dumaan sa ahente. Magkano mo binenta sa mag-asawa? Nabenta po namin ng 825 po yata. Magkano? 825 yata. Okay. Pero sir, nung ibinenta mo, hindi mo ba chinek kung may problema ang papeles? Chinek ko po, sir. Kasi lumalabas, sabi nyo. po, Yes, sir. Alam ko na sagot mo. Sabi mo, hindi naman sa pinuputol kita, ano? Kasi baka isipin ng mga nanonood sa atin na medyo buisit sa akin at sinasabi, patapusin mo. Hindi na kita patatapusin kasi alam ko na yung line of questioning ko at saka yung sagot mo, nasabi mo na, dito sa parting to, fast break to, binili mo, pinaganda mo, para mabenta mo na mataas. Gumamit ka ng ahente, tama? So from 650 mo binili, binenta mo ngayon ng 825, tama? Opo. Alright, so may ahente kang ginamit, tama? No, may ahente po dyan na nagbenta. Okay, sir. Kumusta naman ang mga ORCR niyan? Kung may problema, hindi mo ba nalaman na may problema? Yan nga po. Nalaman mo na may problema, sir, o walang problema? Hindi ko po nalaman na may problema. Okay. Kasi pinerify ko sa LTO, sa 2600, no apprehension, no alarm. Yun, sir, yung lumabas. Tapos, matanda na po yung pinagbilan ko. Alright, sige, sir. Sige. Po, yes, sir. Nasabi mo na yan, sir. Nasabi mo na. Okay na. Sayang oras natin kapag inulit mo pa yan para sa ramplaka. Sarge! Babalik tayo kay Sarge Bartolome. Ano sa palagay nyo ang sinasabi nitong si Mr. Santana? Yes, sir. Anong nakikita mo sa pagtatanong ko, may line of questioning kay Mr. Santa Ana para makita at mamasuri mo kung anong problema, sabihin mo para makatulong sa mga taong nanonood po sa atin. Anong nakikita mong mali? Yes, sir. Sa pagbili po ng mga sasakyan dapat, sir, kung bibili po tayo ng mga sasakyan sa publiko, sa lahat ng publiko, dapat, sir, original ORCR po yung makikita nila, hindi po photocopy lang. Kasi pwedeng gawin lang yung photocopy. Dapat legit na from LTO office po yung papel ng sasakyan. Well, sir, maganda po yung sagot ninyo. Now, itanong niyo po kay Mr. Bartolome, kayo na po magtanong dahil HPG po kayo, dahil may nakikita po kayo mali. Gusto ko pong itanong ninyo para nakikinig po yung publiko at natututo, ano yung dapat tanong mo sa kanya, sa kanyang pagbebenta ng sasakyan, kung anong mali. Sir, kayo na po, go ahead, ask si Mr. Santa Ana. Mr. Sarge Bartolome? Yes, sir. Yes, sir. Itanong nyo kay Mr. Santa Ana kung anong mali sa kanyang pagbebenta dahil 10 years na siya nagba-buy and sell, imposibleng hindi niya alam to. Tanong mo sa kanya kung paano pagbebenta. Fast break ang bentahan dito. Yes, sir. Mr. Santana, sir, totoo ba na, sir, na fast break lang po itong ginawa niyo dito sa isang Grand Via, sir? Fast break, binili niya. Tapos pinayos sandali, binenta. Sinabi niya sa ere, Mr. Santa Ana, Yes po, sir. tinatanong ka ni Sergeant Bartolome, kung totoo bang fast break mo nabili to, fast break, ibig sabihin, hindi tumagal sa'yo. Binili mo, tapos pinaayos mo, pinaayos mo, binenta mo ng 825 na nabili mo 650. Opo, sir. Ayun, Inaamin ko po yun. ayun, okay, Mr. Sergeant Bartolome, fast break. Opo, inamin niya, pinaganda niya, tapos binenta niya na mataas. Anong tapalagay niyo, Mr. Bartolome? Anong kulang doon sa ginawa po ni Mr. Santa Ana? Yun nga po, sir, bukod, sir, sa pag-verify sa LTO, sir, isa po yun talaga
na dapat ma-verify po natin sa LTO. Then, yun sir, bago natin bilhin, dapat may pertinent document sir, yung sasakyan, hindi photocopy lang. Tapos, ibibenta rin natin sir. Kawawa yung mga nakakabili Okay. ng mga ganitong uri ng sasakyan. Salamat, Mr. Sergeant Bartolome. Narinig mo, Mr. Santa Ana, dapat pag nagbenta ka, hindi photocopy, original. Original yung nilagay kasi nila doon, sir. Oy, Ang sandali. lahat Mr. Santa Ana, 10 years ka na nagbebenta. At eto, fast break ang pagbenta mo, gumamit ka ng sinasabing ahente. Sir, kasi... Original ba ang papel na ginamit mo? Sir, yung lahat ng... Hindi, let me ask. Hindi, ang tanong, hindi. Original ba ang papel na ginamit mo? O photocopy? Mamili ka, original, photocopy. Original po, sir. Original Oh, po Mr. yan. Mr. Sergeant Bartolome, naniniwala ba kayo or mangyayari itong original? Sa original, malalaman niya ngayon kasi imposible to, Mr. Sergeant Bartolome. Pakilinaw nga, Sergeant Bartolome ng HPG. Sir, kasi ang ginamit ni Mr. Santa Ana sir na nagtenda na sasakyan sa kanilang research sir is walang nakalagay na list. So, Mr. Rayton, sir. Pero yung CR from LTO is nakalagay po doon, sir, list to Mr. Rayton. So, yung papel na galing sa Mr. Santana, sir, is walang nakalagay sa list. So, ibig sabihin, inalis po nila yun, sir. Anong Sir, pakiulit. Sarge, pakiulit nga. Very important tong sinasabi niyo. Okay, ulitin ko, sir. Yung galing, sir, na kay Mr. Santana, sir, na papel, na wala yung list. Ibig sabihin, sir, yung kung may list, sir, naka-inconvert pa itong sasakyan. Naka-inconvert kay Mr. Wright. Ayun. Okay. So, Mr. Santa Ana, naka-encumbered pa to. Kasi kung totoong papel ang ginamit mo, may encumbrance pa to. Encumbered to Mr. Rayton. Ang nagsasabi niyan, highway patrol na. Pwede po sumagot, sir. Sagutin mo, sige. Kaya ka nga tinatanong. Sir, yung papel na hinahanap niyo, sir, sa akin, lahat po yan ay galing dito sa kay Sir Vidal. Kung ano po yung binigay sa akin, yun po yung binigay ko rin kay Ma'am Nelly. Kaya hindi po pwedeng lumabas na ako po yung gumawa ng papel na peke. Hindi. Mr. Santa Ana, time out. Mr. Santa Ana, Yes, sir. hindi ka inaakusahan na ikaw ay nagsisimula. Alam mo, dahil ikaw, matagal ka na sa buy and sell, 10 years ka na, bihasa ka na, hindi ka na inosente. So pag pinag-uusapan kung ano yung mga lihitimo, mga bagay na talagang kung susundin natin, kasi kung ito'y totoo, siguro ako'y nagmatataka, binili mo tapos sabay benta. So ibig ko sabihin, in buy and sell, it is your responsibility, due diligence, gagawin mo ang lahat na ang ibinebenta mo ay hindi peke kasi malilintikan ka. Hindi kapareho nito. May problema, kaya tinatanong ko rin si Sergeant ito rito. Sa sinasabi po natin dito, si Sergeant Bartolome. Opo, sir. O ngayon, hindi ako nagsasabi niya si Sergeant Bartolome. Ako naman, bilang investigador sa media, tinatanong kita, sa tagal ng panahon na ikay nagbebenta, buy and sell, imposibleng inosente ka pa. Hindi ka pinanganak kahapon, you weren't born yesterday. No, ngayon, in terms of buying and selling, yan ang business mo eh. So alam mo, pati mga pasikot-sikot. Ang sa akin lamang, either winidheld mo yung mga additional papers na hindi sana naintindihan mo to or alam mo na wala kang pakialam, ibinenta mo rin. Kasi unang-una, yung responsibilidad mo, due diligence. Sana natigil na sa iyo. Sana tinawagan mo pati highway patrol. Sana hindi ka lang nag-rely, alam mo mga LTO na yan, lintek na LTO, karamihan dyan, na booking namin dito sa Las Piñas eh. Sorry sila eh. Ngayon, kung ikay magtatanong sa highway patrol, mas maganda kung highway patrol. Maki-check nila yan. Tama ba, Mr. Sergeant Bartolome? Yes, sir. Yes, sir. O ngayon, sagutin mo lang. Kaya kita kinakausap, Sergeant Bartolome, kasi I need you here para at this point in time,
sinasabi na natin dito, may mga papeles na hindi na inayos ni Mr. Santa Ana. Kaya naman, nagkalintik-lintik, napunta ang problema dito sa dalawang mag-asawa na ang gusto lamang makabili ng van. The presumption of regularity, walang problema ang papeles. Kaya binili nila sa isang ahente. Dito naman sa akin, kung titingnan natin, I will fault si Mr. Robel Santa Ana na hindi na siya inosente, hindi siya pinanganak kahapon, 10 years na siya nagbebenta. Bakit nagkaganito, sir? Kayo na mismo nagsabi, dapat pag binili yan, kompleto ang papeles. Para sa akin, fast break to, kaya fast break din pagbebenta kasi malilintikan siya. Hindi na pwedeng tumagal sa kanya dahil hinahabol na ng dealer. Yan ang pananaw ko. Mr. Robel Santa Ana, correct me if I'm wrong. Sir, yan po ay nakarehistro po kasi yan na kinuha ko. Kompleto naman yung binigay nila kalakip na dokumento. Paano mo nasabing kompleto? Sandali. Paano mo nasabing kompleto? Kung kompleto sana, di wala tayong problema ngayon, hindi kita ginigisa. Opo, sir. Di ba? Kung kompleto sana, anong saysay na pag-uusap natin sa kabila si Sergeant Bartolome? Ikaw kasi, kaya kita kinakausap, sa iyo pa lang, dapat alam mo na, bihasa ka eh. You're in the business of buying and selling. It is incumbent upon you to know everything. Every papers, wala kang withhold. I-disclose mo lahat. Kapag may problema, wag mo na ipasa sa iba. Pinagkakitaan mo eh. Kaya kung si Sergeant Bartolome makikinig dito, Sergeant Bartolome, ano ang nakikita mong mali? Tuwirin natin para wala nang pwede mabiktima. Magsalita na kayo, Sergeant Bartolome, para magilinawan itong si Mr. Robel Santa Ana, pag susunod ng mga dealer, pag nagbenta, ano yung responsibilidad na nagbebenta, lalo-lalo na mga buy and sell, anong dapat nila gawin? At ano naman ang gagawin ng mga bumibili? Both ways, Sergeant Bartolome, tulungan natin sila. Sa sayo ngayon ng bola. Yes, sir. Unang-una kay Mr. Santa Ana, sir, dapat itong sitwasyon natin ngayon, itong status ng sasakyan na to is makita niya na may discrepancy yung prinsip niyang papel at yung galing from LTO. So yun, sir, dapat ayaw niyang tanggapin, sir, na may discrepancy. So yun yung mali doon. Then sa mga kababayan po naman natin na bumibili ng sasakyan at bibili ng sasakyan, sir, napakaganda na mag-verify sa LTO at sa HPG. Then yung mga document na i-represent ng seller dapat original o RCR, then kung naka-inconvert man ito, meron na po yung mga release of charter mortgage, yung bibili nila ng sasakyan. Sa mga kababayan naman natin na involved in selling MB, motor vehicle, kawawa po yung mga nabibiktima po natin. Paulit-ulit po na yan po yung mga modus ng mga buy and sell na na-encounter namin as investigator dito sa province. So, yun nga po as sa aming mga sa anti-carnapping kasi namin, sir, involved yan sa mga new anti-carnapping scheme na yung ngayon, yung palamat ngayon, sir. So, minsan, nare-repo po yung mga yan sa mga anti-carnapping operation po namin sa highway, sir. Okay. Sergeant Bartolome, ako po'y humahanga sa inyo. Pagbigay niyo po ng tip, uulitin ko po muna yung tip. Sa mga dealer ng mga buy and sell, una, due diligence, hanapin kung anong discrepancy. Malalaman yan kung hindi gumamit ng original ORCR. Nanggagaling pa. Tama po, sir? Di ba? Yes, sir. Okay. Pangalawa, hanapin kung nga ba'y encumbered, ibig sabihin, wala nang encumbrance, ibig sabihin, paid off na sa chattel mortgage, matagal na. Tama, sir? Yes, sir. Wala nang bangkong involved. May bangkong involved pa rito, sir. Tama? Opo, sir. Okay. At mga dealer dapat, kung makasiguro para sa tulong din ng Highway Patrol, malalaman po, makakatulong po kayo ng malaki po rito dahil law enforcement po kayo, sir. Tama? Yes, sir. Okay. Sa mga buyer naman, pag-iingatin natin dito, bago bumili, huwag agad makipag-transaction, maging paladudas sa lahat ng oras kung kinakailangan. Bukas ang tanggapan ng HPG, Highway Patrol. Minamahal ko pong HPG, sir, dahil ang aking ama, yung maong ama ko ay dati HPG rin, si Colonel Ramon Tulfo, deceased. Pero nung siya'y kapitan, HPG siya. So, yung aking puso sa HPG talaga. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng ito'y tulong. Sir, one more time, pakiulit, sir, uli ng mga sinabi ninyo para doon sa mga dealer na nagbebenta at protektahan po natin yung mga bumibili na bibiktima, sir. Pakiulit. One more time, sir. Yes, sir. Pakiusap sa mga dealer, wag naman po nating abusuhin yung kakulangan ng kaalaman ng ating mga buyer. Kasi kababayan din po natin sila.
Pag nakuha po natin yung mga unit, mabuti po na i-scrutinize natin. Kailangan makita na yung legality ng mga papel bago natin ibenta sa ating mga kababayan. Kasi kawawa naman po yung mga biktima, mga last possessor. Wala pong babalik talaga sa kanila kahit piso po kung kinuha na po ng bangko yan. Kasi nga, nasa listahan ng mga bangko yan. So, karapatan din nilang i-repo yung mga sasakyan na po yan. So, kung yung mga last possessor, sila po talaga yung mga biktima. Okay. Okay. Iyon na po. Nasabi niyo na pa. Okay. Mr. Diyan ba Mr. Santa Ana? Nandiyan ka pa ba? Mr. Santa Ana? Hello, Mr. Santa Ana? Mr. Santa Ana? Bumubulong-bulong ka na dyan, Mr. Santa Ana. Wala ka nang The sasabihin? number you dialed Ayun is na. not accessible at the moment. Putros na Mr. Santa Ana na to. Binagbana yung telepono. Okay, ngayon na to. Naiipit na kasi mismo si Highway Patrol na mismo. Sergeant Froilan Bartolome. Kami po'y nagpapasalamat sa inyo. Okay, sige, ganito. Pareho na sila. Okay, sige. Nawala na si tawag dito. Si Santa Ana. Santa Maria. San Vicente. San Bienvenido. San Bitag. San Maria Josep. Okay. Lahat po kayong nanonood ngayon, dapat may natutunan po kayo rito sa mga pag-iimbestiga. Nakita nyo na po. Marami na po kami. Ganito po kami sa hashtag Ibabitag Mo. Hindi po kami basta-basta nagpapalabas lang ng problema. Pinakikita po, walk through po namin kayo. Yan pong kaibahan kung bakit meron hong hashtag Ibabitag Mo. May mabibitag po sa amin. May nabitag po kami ngayon. Ang nabitag po namin, clearly, klarong-klaro. Una sa lahat, si Robel Santa Ana, kung nakikinig ka pa, Robel, makinig ka. Tawagan mo uli ako. Kung ayaw mo, wala akong pakialam sa buhay mo. Pero isang bagay aking sasabihin sa iyo, ikaw bilang dealer, makinig ka at bibigyan kita ng pagkakataon tumawag uli, baka sakaling nawala ka lang sa linya or kusang nawala ka, kinig ka. Okay? Pakinggan mo na maiging sasabihin ko. Dahil dealer ka, due diligence ang gagawin mo. Malalaman mo pag ang sasakyan ay may problema, huwag mong bibilhin. Huwag kang oportunista tulad ng iba. Hindi ko sinasabi ikaw ganun. Kayo nga nangyayari ngayon. Ngayon, dahil may discrepancy sa iyong pagiging dealer, nakikita mo yan. At nakikita mo kung ano yung discrepancy tulad ng sinasabi ng Highway Patrol, makikita mo na agad sa papeles kulang-kulang. Malalaman mo kung yung talahib na papeles, walang original ORCR. So alam mo na, una may discrepancy. Ano yung discrepancy? Walang ORCR. Number 2, ang ginamit mo ay sinasabing photocopy lang. Yung original ORCR, wala sa iyo. Dahil pag may original ORCR ka, meron malalaman mo kung paid off na sa bangko yan. At paid off pa sa bangko, wala ng encumbrance. Ibig sabihin, chattel mortgage, ipinasa na ng bangko original doon sa nagmamayari. So mamamayari, walang utang. Ito may utang sa bangko. Ngayon, dahil dyan, ipinasa mo, ibinenta, fast break kasi, inapasa rito sa pobreng mag-asawa. Ayan, bumalik na si Mr. Robel Santa Ana. Mr. Robel Santa Ana, nandiyan ka na ba sa linya? Mr. Santa Ana? Yes po. Okay. Ngayon, babalikan kita, Mr. Santa Ana. Etong sinabi ng Highway Patrol para malaman mo, sagutin mo, hindi. May discrepancy sa ginawa mo bilang ikay dealer, buy and sell. Dapat alam mo na to, hindi ka na pinanganak kahapon. Ang discrepancy, hindi mo hinanapan ang original ORCR. At ang binasihan mo ay sinasabi mong LTO na wala rin kakwenta-kwenta. Pangalawa, hindi ka gumamit ng original ORCR, photocopy lang. Tama? Pangatlo, hindi mo hinanapan ng encumbered, kung by encumbered ba sa bangko o free and clear, ibig sabihin, wala nang utang sa bangko. Etong sasakyan na to, may utang sa bangko. Ngayon, dahil dyan, lalabas na sabihin mo, wala kang kasalanan, paano naman tong perang ibinili, finance break mo, pinaganda mo? Masasauli mo ba dahil na business ka in buy and sell? Sigurado ako, hindi mo gagawin yan. Paano naman itong mag-asawa, nakabili sa'yo, nagtiwala sa'yo, dahil dealer ka? Sige nga. Kaya po, hello sir. Oh.
Maganda po nilapit po nila dyan sa inyo. Naniniwala naman po ako na malaki yung maitutulong po nyo sa bagay na ito. Ano naman maambag? Hindi, alam ko, talagang gano'n naman ang trabaho ko. Ano naman maambag mo? Isasauli mo ba ang pera sa kanila kahit 50% man lang? Makatibing lang ng... Wala? Willing po ako na makipag-areglo sa kanila. Kaya nga po, Ayun. No, sige, ganito na lang. naman yan sa kanila, sir. Alright, Ganito sige. po yan, sir. Pakinggan niyo po Alright. ako. Sige. Kaya po ako, sila Madam Nelly, na yung mag-asawa na yan, kinausap na po nila ako yan. Nakikipag-areglo sila sa akin. Sabi ko, willing ako na Sir, sandali. Excuse me, sila makikipag-areglo sa iyo, ikaw nagbenta ng sasakyan na talahib. Anong klase ito? Sila ang biktima, hindi ikaw. Sir, biktima din ako dito, sir. I Biktima din ako dito. know. Hindi ako ang gumawa ng talahib, sir. Sir, due diligence, buy and sell ka, 10 years ka na eh. Opo, sir. Alam mo bang ibig sabihin ng due diligence? Do you know the meaning of due diligence? Opo, sir. Opo. Gagawin mo all the way, walang lahat na bato, you have to leave no stone unturned na legal lahat itong pagbili mo. Kasi malaki ang responsibilidad mo. Ibebenta mo ang sasakyan sa mga tao dahil buy and sell ka. Make sure na hindi ikaw magiging sanhi ng problema. Kasi pag ikay bumili ng talahib at nabiktima ka, simple lang. Kung nagduda ka, takbo ka huwag ka nang tumakbo sa LTO. Maraming siraulo dyan eh. Pumunta ka na lang sa HPG, malalaman mo. O ngayon, ang bagay kung sinasabi ko, kasi kung tutuusin, simple lang naman hindi mo ba tinignan, sir, yung original ORCR na wala sa mga ngalaga mo? Dapat hinanap mo po yun kasi hindi mo papaparehistro ang sasakyan kapag hindi original ang ORCR mo. Pangalawa, sir, pakinggan mo lang ako. Andyan lang ang LTO. Kailan lang bumili ako ng bagong sasakyan eh. Alright? So, at saka may mga ibang sasakyan ako, sir, na i-clear ko muna sa LTO. Hindi ako pwedeng maloko rito eh. Ngayon, i-check mo rin, sir, kung wala ng encumbrance, etong sasakyan, free and clear yung sasakyan sa bangko. Kasi pag-aari ng bangko to, hindi po pwedeng hindi lalabas. Kaya kung sinasabi natin sa LTO tatanga-tanga at sinabi walang alarma, walang ganon, hindi nila ginawa ang trabaho dyan sa lugar ng LTO ninyo. Maganda siguro pinagsasapak-sapak sa ulo, sinasapat sa sapatos yan eh. Kaya galit ako. Hindi ikaw, sila yung LTO. Mapapatawad pa kita basta't aminin mo na lang, makipag-ayos ka na lang dito. Kawawa naman tumag-asawa. Bumaba pa, sir, sa Maynila para lamang ipaabot itong problema. Sir, you're in the business of buying and selling. You have the responsibility, moral and social responsibility as a dealer to make sure that everything that you do is above board. Nothing irregular, nothing illegal. Plain and simple. Gusto mong dagdagan pa? Pwede pong magsalita, sir? Kaya nga, dagdagan mo. Sige, sir. Huwag ka mga tuwiran, Opo. dagdagan mo. Huwag ka mga Opo, tuwiran, sir. dagdagan mo na lang ang kaalaman ng mga tao. Opo. Ako naman po, willing naman po akong makipagtulungan dyan sa bagay na yan, sir. Kasi, siyempre, marami po nga akong na-involve sa problema na yan. Kaya po, kami naman po, nagpa-advise ako sa attorney ko na yan po, hindi po tatalikuran, haharapin po natin, sir. Alright. Yan. Sige, sir. Maraming salamat kung ganun, sir. I will stop talking now that you've already said something na medyo yung susi, hindi mo tatalikuran. I will leave you there, sir, with a good morning and good luck sa iyo. I will bring this complainant kahit na papano. Mag-ayos na lang po kayo na wag na natin pag-usapan sa area. Maraming salamat sa iyo. Good luck, sir. Next time, sana, sir, hindi na po kayo pwede magkamali at this time magiging maingat na po kayo. Thank you so much. Opo, sir. Alright, so ganito lang gagawin natin. At least, mag-usap kayo kahit na paano makakuha kayo. Ng kalahati man lang. Naawa ko sa inyo eh. Kayo kasi yung mga medyo nakikita natin na pagsusunod, lahat po na gustong bumili ng sasakyan, maging paladuda sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Pag kayo'y paladuda, nag-iisip kayo on the right side and the left side of your brain. Pag mapagtanong, hindi agad kayo basta nabibitag. So, maliban dyan, pagbili ng sasakyan, siguraduhin. Makipag-usap kayo doon sa dealer na kung maaari, punta tayo sa HPG, doon tayo para masilip yung macro etching. At malalaman ng HPG, due diligence, hindi kayo magkakamali kasi HPG na to eh. Sa LTO, marami dyan mga
Kung maaari, LTO, laparuhon, sampalin, LTO. T-O, utot niyong blue. Okay na. Ay, sir, ang problema kasi ngayon... Ang problema mo, pag-usapan natin. At ako'y sinolve ko lang. Huwag ka nang ngayon at hindi mo nang mababawi, binawi na. So, pag-uusapan na lang natin na ikay makakuha ng pera mo at kahit na paano may mararefund sa'yo. Dahil may responsibilidad siya. Okay? Opo, sir. Okay Meron na. na siyang ibibigay, sir. Magbibigay daw ng 600. Pero meron siyang hinahanap na papers. Para kung hindi daw namin... Mag-usap tayo sa baba. sige. Sayang oras, baka mamaya mabuisit na yung mga tao. Okay? Okay po, sir. Buisit na nga sa akin Dahil alam, makulit ako Pag sa pag-iimbestiga, makulit talaga ako. Okay. Wala akong sinasanto kahit sino. Magustuhan niyo man ako hindi, ala akong pakialam. Si Bitag Inay. Eto, nag-iisa pambansang sumbungan. Pag kayo'y inabuso na biktima, tatayo ako, wala akong pakialam whether you like me or not. This is not a beauty contest or popularity contest. If you think I'm an a-hole, so let it be. Let it be, let it be, let it be. Tulong, serbisyo, Tatak Tulfo, let it be. Ipabitag mo! Susunod. Grupo ng mga call center agents mula San Jose, Batangas tumakbo sa hashtag ipabitag mo. Kumpanyang pinagtatrabahuhan, bigla raw nagsara. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ang isang pambansang sumbungan, nagbabalik at ay grupo ng mga call center agent mula sa San Jose, Batangas tumakbo sa hashtag ipabitag mo. Kumpanyang pinagtatrabahuhan, bigla na raw nagsara. Mga bossing, ito po, 14 po na call center agent mula po sa San Jose, Batangas ang lumapit sa hashtag ipabitag mo kay Ben Tulfo. Bigla raw nagsara ang kanilang kumpanya at wala man lang abiso, tamang abiso, paliwanag. Sa unang tingin ay tilang simpleng labor claims ang reklamo. Hinahabol ang sahod, last pay ng mga benepisyo. Pero ang panloloko at panlilin lang mahalaga sa amin dito sa hashtag ipabitag mo. Hindi namin palalagpasin na sino man mga sinasabing mapanlin lang o abusado, detalye ng sumbong. Panoorin. Ako po si Norman D. Ligarte, 26, nakatira sa San Jose, Batangas. Kami po ay dumulog dito sa hashtag ipabitag mo para humingi ng tulong. Kasamahan ng aking mga katrabaho ay hindi na po napasahod ng aming employer. Kami po ay nagtatrabaho sa Wintech Network in Data Solutions na matatagpuan sa Kalansayan, San Jose, Batangas. Nagsimula po ito nung September na kung saan nade-delay na po ang aming sahod. Nung November 4, 2023, yun po ang last na binigay sa aming sahod ng kumpanya. Pero tuloy pa rin po kami sa pagpasok since tuloy pa rin po ang pagpapapasok sa amin. Pagdating po ng November 21, 2023, nagpaperma po sila ng agreement na kung saan nakasulat na ibibigay po sa amin lahat ng pagkakautang sa amin. Ganyan din ang benefits, commissions, last pay at lahat ng sahod po namin na na-delay. Pati ang 13-month po na dapat ay matatanggap din namin. Pagdating po ng December 15, yun na po yung araw na nasa kontrata, na nasa agreement, matatanggap namin yung dapat ay sa amin. Pero wala po kami natanggap. Ang natanggap lang po namin ay pangako na bibigyan kami ng update next week regarding po dun sa pinangako nila sa amin. December 20, hindi na kami pinapasok. No operations na ang chinat sa GC namin ng admin. So, doon na po nag-start. And after that, wala na po kami natanggap na updates. Sir Ben, humihingi po kami sa inyo ng tulong kasama po ang mga katrabaho ko regarding po sa sahod na hindi po namin natatanggap. Kung bakit po bigla na lang pong pinatigil kami sa aming trabaho. Gayon din ang mga benefits na hindi namin natatanggap. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Eto, mabilisan na. Dahil we have only about less than 20 minutes. Gagawin ho natin. Makakasama natin ngayon sa studio mga nagre-reklamong, mga call center agent. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga. Okay, so, si Norman. Ikaw si Norman. Okay, and then si Myra. Yes. Okay, Myra si Charmaine. Ayun sa kabila. And then si Bernadette. Okay, so, anong pinaka-latest update dito? Kayo ba'y pinagkakausap na? Naalaman na ba ng may-ari o kapatid ng may-ari na konsehal ng bayan na kayo lumapit sa amin? Yes po.
nalaman na nila, lumapit na kayo sa amin. Yes po. Pag kasi nagpabitag na, seryoso na kami rito, mas matindi pa kami sa Senado. Pagdating sa investigahan, sila sa batas lang ang gagawin nila. Dito sa amin, hinahanap na talaga namin kung maaari, pati yung mga suspect ay dapat ilantad sa taong bayan at bibigyan natin sila ng pagkakataon, marinig ang kanilang paliwanag. Tama? At ang magmamayari nito si Jujit, tama ba? Jujit Rodriguez. Sila yung owner, Wintech Network and Data Solution of Employee. So, okay, siya si Judith, okay? And then, yung kanyang opisina, doon lagi kayo sa Maras Main Event Center sa Barangay Calasayan, San Jose, Batangas. Tama? Yan. Yan, Event Yes, Center. Okay. Well, bago ang lahat mga boss, sinubukan natin tawagan ang bitag ng may-ari at ng inarereklamong call center. Subalit hindi ito sumasagot sa tawag. Sa pag-iimbestiga ng bitag, nalaman namin na isang konsehal ng bayan pala ang kapatid ng may-ari ng kumpanya. Pumayag itong sumagot at makikipagtulungan daw sa bitag. So, okay, ngayon, sa inyo, last update, wala na kayo, hindi na kayo kinakausap, sarado na, bangkarote ba? Ano bang situations? Nakakaawa kayo, ah? Yes, sir. As of today po, wala pa rin pong update sa amin. Ang last update po nila is January 7 through Zoom link na senior operation manager po ang nag-invite sa amin sa meeting. And then sinabi niya magfa-file or nag-file sila ng si Sir Jojit ng bankruptcy. And wala po silang proof na pinakita sa amin. Kung pagpa-file ng bankruptcy, kinakailan dito malaman ng sinasabi dito ng Department of Labor. Kayo ba'y kinakaltasan ng inyong mga mandatories, SSS, Pag-ibig, PhilHealth? Yes po. Kumakaltas sa inyo? Yes po. Kinakaltasan kayo sa inyong sahod, tapos dinediretso doon sa Pag-ibig, PhilHealth and SSS? Yes po. Pero meron pong mga Iba? hulog po na hindi po nila din. Butas-butas? Yes po. Okay. So, ganito. Paano nangyari na ang inyong opisina sa event center, alam ba ng barangay, alam ba ng munisipyo or city hall or municipal hall na nandoon kayo nag-opisina sa event center na, kumbaga, event center naman, hindi na pwedeng gawing opisina yan, tama? Actually po siya po ay inuupahan lang po siya nung employer namin. Inuupahan yan for event, di ba? Pero not for office. Kasi sa inyo, parang regular office niya. Ang trabaho niyo ba, everyday? Yes po. Anong Every oras? night, sir. Every night lang? Yes, sir. So, gabi kayo nagtatrabaho dahil the time zone doon sa ang market ninyo saan? US-based. Sa US based. So, anong trabaho ninyo sa pagiging call center sa telepono? We are sales associates, sir, and we have also IT specialist, and as a sales associate, I'm selling medical equipment. Medical equipment. Sino mga sabihin natin dito, yung inyong target market dito? Old clients, sir. Old clients? Yes. Mga US citizen? Yes, sir, and So, you're calling house to house? yes, sir. You're calling house to house yung mga geriatric, mga matatanda? Yes, sir. Through their Medicare. So, Medicare nila. Yes, So, let sir. me ask you this. Do you call them simply saying that you are based in the United States or sinasabi ninyo sa Pilipinas kayo? How do you sell a product or durable medical equipment? DMB, di ba? Yes, Durable sir. medical equipment, DME. Yes, Tama? yes. So when you sell durable medical equipment, normally pambahay yan, and karamihan dyan yung mga matatanda under home Yes. care. So, kumusta naman? Nakakabenta ba kayo? Yes, sir. As of, sir, since March 1, I'm one of the first employee there. And March 1, 2021, sir, medical equipment na po ang aming ibinabenta, which is the orthopedic braces. Mga braces? Yes. Hindi sa mga matatanda? For matatanda po. For matatanda, braces. So, okay. So, nakakapagsara naman kayo. Baka naman nahihirapan kayo magbenta, kaya walang nangyayari. Nakakapagbenta po kami. So- And nagpo-provide po kami ng numbers kasi po may quota po kami. So, do you see kung magkano ang sales ang nakaklose ninyo? Magkano?
Hindi po namin alam ang presyo ng bawat Alright, sige. places. So, total sales ninyo. Hindi ko sabihin. Kasi dinedetermine natin kung sila nagpa-file ng bankruptcy, ibig sabihin, yung sales ninyo does not generate enough profit margin. Naintindihan niyo bang ibig sabihin dito? Yes. So, sinong principal ninyo? Anong medical equipment, anong durable or whatever equipment that you're selling? Ano, sa US din? Yes, sir. So, sa US din. So, dinideliver doon sa mga bahay ng mga matatanda? Yes, sir. Okay. Under what facility kayo ng hospital na you claim to be na servicing itong mga pasyente na to? Siyempre, may record din sa hospital. Medicare to. Tama? Hindi naman Yes, to sir. Medicaid. Now, I'm talking to you like the way sa US. Ngayon, naintindihan ko ang trabaho ninyo. Alright? So, anyway, wala kayong figure or sabihin natin eyeball kung magkano yung total sales ninyo sa buwan na parang sabihin, oh good, nakabenta tayo ng ganitong equipment. Wala. Tuloy-tuloy ka, benta ng benta lang. Wala. Anybody? Wala po. So- Meron lang po kaming access sa computer namin sa office ng mga nabebenta po namin, which is the quantity only po. Yung quantity ninyo, but you don't have any price kung ilan. Wala po. So you don't have any price of those equipment. Paano kayo magbebenta na walang price? When kausapin ninyo ngayon, yung matanda, nagbebenta ka ng orthopedic braces or anything or whatever durable medical equipment pambahay, pagkatapos wala kayong sinasabi kung magkano, nagbebenta kayo ng equipment na walang presyo, talaga magsasara kayo. Parang pinatutuloy nyo ng laway ng mga matatanda na hindi nyo alam kung magkano ang price, whether it's in US dollars or Philippine pesos. Tama? Yes, sir. Don't you ever think na parang medyo lukuhan? When you sell something, kayo nagbebenta ng isang produkto, kinakailan may presyo ka. Hindi ka naman siguro mag-display tapos wala kang presyo. Kumbaga tawaran tayo. Di ba? So, nagdududa lang ako doon sa kumpanya na parang hindi honest sa inyo. The company should be more, sabihin na po natin, transparent. To tell you, we're doing good. Because we sold this much. We don't look at the quantity because the quantity will determine how much is the the price, the revenues generated doon based on the quantity. Nagkakaintindihan tayo rito? Yes. So hindi ba sinasabi na may-ari yan? Na, oh, congratulations nakabenta tayo ng ganitong quantity. Ito yung total sales natin for the month. Walang ganon? Hindi po. Benta lang kayo ng benta? Yes po. Benta lang po kami ng benta. And then dumating po yung point na October 2022, may commission po kami dapat na matatanggap. And then, na-pending din po yun. Hindi niya po nabigay sa amin yung mga commissions. Paano kayo mabibigyan ng commission? Wala naman kayong yung pagbasihan kung magkano commission na dahil wala kayong figures You were set up not to be able to get any commission because wala kayong figures to based on your commission. Para makakuha kayo ng commission, alamin nyo naman kung magkano nabenta ninyo, hindi doon sa ilang produktong nabenta nyo. Paano kayo mangungumisyon sa produkto? Produkto rin ang bayad sa inyo? Natural. Ang bawat produkto may presyo. Sa bawat presyo, yung lahat, pangkalahatang presyo, doon kayo mangungumisyon. Kung overall commission ninyo is this much, ito matatanggap nyo. So nakita nyo? Tsaka dapat nalalaman ninyo yung profit margin ninyo lahat. For the company, for you as a sales team. Dapat ganon. Hindi po pwede yung kukommission lang kayo na hindi nyo alam. Kaya maglulukuhan kayo. Hindi nyo alam kung magkano figures So how can you have a commission when you don't have any figures? So ang commission kasi pinagbabasihan, $1 million, how much is your commission? So, example lang yun. Or $500,000 ang commission ninyo magbabasihan doon sa total sales ninyo in terms of dollars. You can never have your commission kung wala kayong figures. Tama ba? Tama. So talagang wala kayong commission kasi wala kayong figures. Anyway, so nakakausap niyo ba yung may-ari? Wala po. Wala po kaming... Saan, alam niyo kung saan nakatira yung may-ari na si itong Judith Wintech Network Data Solution Employee? Yun po sa Tayabas. Pero actually marami po siyang property, sir. Kaya hindi po So, hindi niyo siya nakikita. May opisina ba siya sa Batangas?
Yun po nag-close na, yun lang po yung office. Sige, ganun. So wala man lang nagsabi sa inyo bago siya magsasara na sinasabi tayo mahihirapan na, wala tayong benta, wala kayong nabebenta, mahihirapan na tayo rito, kaya magsasara na tayo. Well, actually po, may nauulit na po siya before na may utang daw po yung mga client sa kanya sa US. Yun po yung inuulit niya. May utang sa kanya? Yes po, hindi daw po siya nababayaran ng client sa US. Lahat yan ay sinasabi niya lang pero walang basihan. Wala po siya. Wala. Alright, sige, kausapin muna natin, ano? Si Consejal Jovinal Rodriguez. Magandang umaga sa iyo, Consejal Rodriguez, sir. Happy. Sir Ben. Okay, Sorry. Consejal Rodriguez, si Ben Tulfo, nakalive po tayo sa IBC TV 13, mabilisan sir. Apo. Sir, kawawa naman tong mga call center agents na nandito po sa amin, marami sila kahapon pa, 15 of them, and there's more. Ang tanong, sir, hinahanap po atang, alam ko naman, sir, wala naman kayong kinalaman dahil kapatid nyo. Anong kasalanan ni Pedro, hindi kasalanan ni Juan. Kaya lang, sir, baka naman, sir, makausap ninyo kapatid ninyo, sir. Kung po maaari lang po, sir, paano naman itong lumapit po sa amin dito, sir? Ay, ganito po yan. Nung nakaraan po, nagkaroon na nga po ng problema sa sweldo nila. May mga lumalapit po sa akin. Humingi ng tulong para ma-actionan bilang lingkod bayan. Okay. Ang advice ko po sa kanila, kung hindi maibigay sa kanila, gawa ng legal action. Apo, yun ang advice ko. At ako naman po ay gumagawa ng paraan dati na magkausap kami magkapatid. Okay. Kaya lang po, nagkaroon kami ng konting hindi pagkakaintindihan dahil ang dating po ay kinakampihan ko yung mga empleyado niya. Sa palagay niyo, sa palagay niyo, sir, ano ba yung pinakamatama? What's the yung social and moral responsibility po natin? Kayo po yung lingkod bayan. Public office, you're elected, tama, sir? Apo, elected yes, official okay, sir. po. I understand. Public office is public trust. Ito naman ang kapatid mo ay pribado, sir. Apo, Hindi ba naintindihan ng kapatid nyo na kung nakausap nyo, parang sabihin mo sa kapatid mo, paano naman to, tol? Itong mga tao rito, malalagay ko sa alanganin. Hindi ba siya nag-isip na medyo yung kanyang ginagawa? Kayo, konsehal ng bayan, kayo malalagapakan. At alam ko naman, wala naman kayong kinalaman, sir, ano? Ako'y naniniwala po kayong kinalaman. Kaya po nung lumapit po sa akin yung mga empleyado nanghingi ng tulong, so sinubukan ko po makipag-usap doon sa aking kapatid. So sa pag-uusap namin, medyo hindi maganda. Ang dating po ay kinakampihan ko ang mga empleyado niya. So doon na po naputol ang communication namin since then. Sir, hindi niyo ba hindi sinabi... na po kami nagkakausap personally. Sir, hindi ba sinabi sa kapatid niyo na illegal yung ginagawa niya? Kasi pagdating po doon sa illegal po, hindi na irregular, illegal. Iba po yung irregular sa illegal. Apo. May batas po tayo rito, sir. Tsaka, sir, kung siya ay magsasara, magsabi naman muna siya, sir, sa mga tao na magsasara tayo, nalulugi tayo. Pinapangakuan niya, niloloko niya ata, sir. Ako'y gusto namin makausap, hindi naman makikipag-usap tong kapatid niya, masyadong mailap. Sir, una sa lahat, kami nagtataka kung paano siya nakakuha ng business permit and licensing dito po sa kanyang ginagawang negosyo. Kung dito po na wala siyang business license, illegal na po yan. Number one, illegal na po yan. Illegal na rin po yan na ito'y nagpapatrabaho siya ng mga tao na baka hindi po na monitor ng Department of Labor na dapat po siya talaga maimbestigahan. So, illegal na rin po yan. Siya kakaltas-kaltas na mga, ito'y sabi nga dito, mandatories. Pagkatapos bungi-bungi at tapos nagsara, biglang kinakausap ng empleyado para mga empleyado niya, para mga asot pusa lang, bahala ka sa buhay mo. Illegal po yan. Hindi lang illegal, hindi rin makatao. So kung nakikinig po siguro ang kapatid ninyo na wala ka namang kinalaman, sir, na medyo nakikita ko na, sino po bang kuya? Kayo po or siya? Ako po ang panganay. Kayong kamanga, ayaw po ba sumunod? Ay sa ngayon po ay talagang gusto niyo po ba ng enforcer? Gusto niyo ba ng enforcer? Kung ano pong pwede nating ibigay na tulong kasi yan pong kaya nakarating po sa inyo. Yes, sir.
Sweldo, Ay- sir. Sweldo lang ang gusto nila, sir. Bayaran sila sa mga natitirang sweldo at nagtrabaho po sila, yung pong mga serbisyo nila at saka yung mga sinasabing ipinangako dapat ipatupad dahil siya employer. Ngayon, sir, dyan po muna kayo. No? Sa isang linya ng telepono, ang Chief ng Business Permit and Licensing Office, si Miss Sonia Areta. Miss Sonia Areta, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Hello, sir. Magandang umaga po. Sir, ma'am, kami po'y nagbabahala po rito sa mga call center. Napakarami po nila na hindi raw po sila nababayaran. Legal po ba itong Wintech Network and Data Solution employee na sila po ba may license to operate? Diyan po sa sinasabing center ba yan? Ano, event center ba yan? O kumuha po ba sila ng permit or they're operating under the radar illegal po na walang business permit? Sir, year 2023 po, wala na po silang renewal sa amin ng permit. At wala na rin po silang updating kung ano po yung nangyari sa kanilang business. Okay. Sa bagay, ma'am, kami po yung nagsasabi sa inyo, siguro sa parting to, marami pong lumapit sa amin. Alam ko naman po, siguro, hindi naman po kayo labor, ano? At kayo nasa LGU, kung talagang hindi po dineclare na sila po'y sarado or bukas, na hindi ho sila kumuha ng business permit, illegal na po yan. At at the same time, hindi po matatrack ng BIR. Hindi po matatrack ng lokal na pamahalaan yung kanilang buwis na dapat bayaran kung ano man ang kanilang kinita base sa kanilang negosyo. Di ba po? Tama, ma'am? Yes po, sir. Ay illegal. So, ma'am, wala na raw po ngayon, ma'am. Nagsara na lang. Sila ba'y nagdeklara na, dun sa Maras Event Center, nagdeklara sila ng bankruptcy? Kasi pagdedeklara ng bankruptcy, mag-ano muna magpa-fill up muna ng mga papeles yan para sabihin sila ay titigil sa operations pero yung kanilang obligasyon, responsibilidad sa mga empleyado tuloy dapat or makikipagtawaran sila depende sa kanilang iimbestigahan muna sila ng labor or kasi may obligasyon sila. Sa inyo po, ma'am, wala dahil under the radar sila. Tama, ma'am? Yes po, sir. Okay. Sige, ma'am. Maraming salamat, ma'am, dahil nasabi nyo illegal. Okay. So, Sige po, thank you. okay, thank you. Konsehal Rodriguez, sa inyo babalik ako. Sir, Yes, best po. effort na lang. Bibigyan namin ng pagkakataon ng kapatid mong si kung totoo. Kasi kami po magpapalabas po kami ng All Points Bulletin. Baka sakaling makita po namin, bibigyan namin ng pagkakataon si Judith Rodriguez, ang kapatid nyo. Sir, mananawagan po muna ako sa kapatid nyo, sir, ha? Ay, sige po. Sige, lagay muna. Big tayo, pakita ang mukha nitong si Judith. Mr. Judith Rodriguez, makinig ka. Hindi ka wanted, hindi ka person of interest, you're just a person that we need to be talking to. Ang kapatid mo'y konsehal ng bayan sa lugar na kung saan nandun opisina nalalagay sa alanganin dahil sa iyo. Illegal ang ginawa mong pag-ooperate na wala kang business permit. Hindi ka makikita ng BIR, hindi ka makikita ng lokal ng pamahalaan kung magkanong buwis na dapat mong bayaran. Tinakbuhan mo pa mga empleyado mo, we 1, 2, 3 mo. Hindi maganda. Para naman maging patas at parehas, I will reserve the rights na mga sasabihin pa sa iyo at ayaw ko muna sa ere sabihin to, pero binibigyan kami ng pagkakataon, ayaw mong gamitin itong due process, the right to be heard. I'm gonna give you another chance and the next time, magiging malupit ako. So, bukas ang aming tanggapan, mananawagan kami sa iyo, magpakita ka. Harapin mo itong obligasyon mo. Mga tao to, hindi to mga animal. Importante, ang utak mo makatao, hindi maka-animal. Kung sanay ka sa mga pet, kahit na mga aso at pusa, hindi mo pwedeng lupitan. May humane society tayo rito para sa mga animal. Ito mga tao, hindi natin pwedeng paglaruan ng buhay nila. So I'm gonna leave it there and I'll give you time to call us because hindi pa ako tapos sa'yo. At sa iyo naman, Konsehal Rodriguez, Yes, best po. effort na lang. Tawagan mo Sir Ben. kapatid mo, baka kasi, magkaroon ng problema sa iyo rito. Kasi unang-una, nag-ooperate siya sa lugar mo. Hindi naman talaga taga San Jose, Batangas siguro to. Kung saan siya nakikita, kawawa naman po kayo, sir. Okay? Apa. Maraming Sige salamat. po, kung ano naman po may tutulong ko pa, nandito lang po ako, nakahanda po akong tumulong at makipag-coordinate po sa inyo. Ay, siguro sir, thank you so much. Okay? Sa inyo naman, ganitong ginawa natin. Inalantad na natin dyan, hindi para pahiya siya, kundi para sabihin ang kalagayan ninyo. Gagawa tayo ng hakbang sa baba pagkatapos nito. Mag-uusap ulit tayo. The next step na gagawin natin, iba na. So ngayon, sa lahat po nakakilala doon sa taong aming gustong mahanap at binibigyan namin ng pagkakataon, siya ay mapakinggan ang kanyang panig. The right to be heard, the due process. Di muna kami magsasalita, pero nagbibigay na kami ng warning.
Higit sa sumbungan, imbestigahan at anumang reklamo, bibigyan namin ng action solution. Matindi po kami, ha? Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Iba po ang tatak ng aming tulong at serbisyo. Tatak, bitag. Si bitag po, si Ben Tulfo, yung tigre. Ito po ang programang Tatak, #Ipabitag Mo.